So, guys, gawa tayo ng ng aming merienda, no? Gagawa ako ng dragon fruit na juice. Nilagyan ko ng honey. Original to, guys, wala siyang halo. Talagang pure siya na honey. Binigay ng kanyang trainer. Para sa kanya talaga to. Galing ng Egypt. So, gagawin ko siya ng dragon fruit juice. Plus, nagluluto ako ng aming merienda na pancit canton. Yan lang ang merienda namin. Kasi, mamaya-maya, bababa kami para sa kanyang training na maglalakad. Wala kayong mga kasama namin dito eh. May laro sila. So, kami lang ang naiwan. And, medyo hindi pa maganda ang aking pakiramdam, pero pinipilit na natin, guys, kasi hindi pwedeng alagaan ng sakit, di ba? Kaya pilitin natin kumilos para kasi mahirap din ang may sakit, guys. Grabe. Pag inalagaan ko yung sakit ko, may tendency mahahawang anak ko. Kaya kailangan gamutin natin agad para hindi na tayo makahawa. Tinrangkaso ako. Grabe. Sakit ng lalamunan ko. Sa change weather na kasi yun dito. Palamig na. Kaya ganoon. Okay. Yan. So magmimerienda muna kami bago kami lalabas para hindi siya magugutom. Kasi oras na rin ang kanyang merienda, guys. Yun. Masarap sanang mamasyal. Ang problema, wala pa kaming sakot. No? Nahirap mamasyal ng walang, alam nyo na, walang bit-bit. Kaya, dito na lang muna kami mag-ina sa baba. Yan. Since kailangan naman niya ng training para sa kanyang paglalakad. So, yun na lang mamaya ang naanuhan ko. Kasuhin ko mamaya. Kahapon, yun nga, naglakad na masyal kami. So, galit yung kanyang wheelchair. Kasi medyo malayo-layo. Ngayon, susulitin namin mamaya yung kanyang training. Ilang araw din kasi, guys, na hindi siya nakapag-training gawa ng sumatan, pakaramdam natin. So, mamaya susulitin natin yung mga araw na hindi namin nagawa sa kanyang training. Mamaya natin susulitin. Busugin ko muna para hindi makapagreklamo. So, since gutom din ako, hindi pa ako kumakain. Pag-merienda muna kami. Ito na rin yung tanghalian ko. Half day lang ako sa work. So, may time tayo ngayon kay Tutoy. Para, i-boost natin ng buong araw natin sa kanya. May hinihintay ako actually, guys, na bisita kasi magpapatulong sana, may magpapatulong sana ako kaso wala pa wala pang text, wala pang tawag. Hopefully sana dumating kasi need ko talaga ng help. Nahihirapan akong ng aking YT, guys. Ayaw niyang tanggapin yung upload ko para sa
identification, sa verification pala. Ayaw niya, bumabalik siya guys sa ano, pagka nag-upload ako ng feed, ng ID, or anything na ano, bumabalik siya doon sa umpisa. Ayaw niya tanggapin, so hindi ko alam kung anong gagawin guys. So, yun lang problema ako. Hopefully, sana maayos guys. Talagang ito, inaasahan ko talaga to. Lahat pinagawa ko para may marating, or para naman kahit paano may makatulong sa amin. Kasi guys, sa totoo lang, need ko talaga to i-push. Kasi nasubukan ko ng nag-reels. Wala rin kasi nga hindi kami eligible dito sa stars, no? And then, hindi ko rin maharap. So, sinubukan ko tong YT talaga. And then, maganda naman siya. Baka sakali guys na may marating nga kami. Kasi sa totoo lang, bakit ako nagpupursige ng ganito? Dahil, kung ang pagkakaalam lang po ninyo is yung anak ko is yun nga, isa siyang heart warrior, no? So, need niya ng operation later. Hindi ko alam kung after 3 years, 4 years, or 5 years, katulad ng sabi ng doktor niya, hindi lang po siya nag-iisa. Meron din po akong apo, yung kauna-unahang apo ko, nag-iisang apo, ay isa rin pong heart warrior kid. Kaya talagang matindi po yung adhikain ko or mithiin ko na mag-push sa YT dahil malaking tulong po ito pagdating ng araw para po sa kanilang dalawa, no? Para po sa kinabukasan ng anak ko at kinabukasan ng ako ko. Dahil alam naman po ninyo, sa Pilipinas, napakamahal ng operasyon, no? Kailangan na rin po kasi niya talagang maoperahan. Siya is 1 year old na. So, nag-uumpisa ng yung symptoms na nahihirapan na siyang huminga, na bubuluwis na siya, at saka madali na siyang tamaan ng mga pneumonia or something. Kaya kailangan na talaga, hopefully, dapat inaasahan po namin this year mauoperahan na siya, kaso wala pong slot, walang available. Hopefully sana maisingit or pagpasok ng 2024 sana is schedule na siya kasi kailangan na po talaga. Yung anak ko naman po is actually na-operahan na ilang beses na. So, isa na lang po operasyon ang kailangan niya. Yung malaking operasyon. And hindi ko po alam kasi mga doktor naman po makakapag-decide, and then may mga goals kami na kailangan ma-achieve para mangyari po yun, no? Kasi ang hirap po kasi pataasin ng timbang yung ganito palang may mga kapansanan or karamdaman na ganyan. Napakahirap po nilang pataasin ng timbang. Ang hirap 11 years old na si Tutoy ko, hanggang ngayon sa pa lang siya guys, naglalaro pa lang ang weight niya ng ng mga 20, 22, minsan bababa, tapos babalik na naman sa so ang hirap ma-maintain, lalo na ang Tutoy is hindi naman po nakakakain ng mga kung ano-anong pagkain, no? Kailangan talaga malalambot lang, ganyan. So, mostly, ang pagkain niya talaga is rice lang, na medyo parang nilugaw pa, ganon. Tapos, sabaw-sabaw lang, no? Kaya yung mga madaling madurog-durog na na mga like kamote, kalabasa, yung mga ganyan, na inahalo ko sa kanin niya, ganyan. Basta may sabaw siya, hindi pwede ng dry, guys, kasi nagrereklamo siya dahil yung kanyang lalamunan daw is masakit, no? So, sa merienda naman po, kailangan ganun din. Noodles, actually, hindi ko po talaga binibigyan. Siguro once a month or
3 months. Matagal na po. Matagal lang hindi ko inaano. So, ngayon lang, nakita niya kasing nahawakan ko yung pansit canton kaya nanghingi. So, bibigyan ko na rin. No? Kakain din naman ako. Yun. Bihirang-bihira po. Mostly ang minimerienda niya is bread lang talaga na with peanut butter. Yan ang hilig niya. Yan. So, guys, sana po huwag kayong magsasawang tangkilikin ang aming channel. Subscribe lang po at kung pwede, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag na po kayong mag-skip ng ads. Sana po magtuloy-tuloy ito. Ipagdasal niyo po kami para po sa aking anak at sa aking apo. Salamat po ng marami.